Kamusta na kaya talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa bansang Israel? Naku, makakausap po natin ngayon ang isa sa kanila, si Marjorie Fortich Sakal. Dati silang caregiver at ngayon po ay bahagi sa nagtatrabaho po sa isang household. Marjorie, magandang hapon sa iyo. Ako si Lord, kasama si Denise. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Lord at saka Denise. Marjorie, una sa lahat, saang bahagi ka ba ng Israel? Pwede mo bang ikwento sa amin? Nandito po ako sa Northern Israel, sa Haifa Haifa? City. Opo. Nung isang taon, kung di ako nagkakamali, nagkaroon din ng ano dyan sa Haifa, di ba? Nung naalala mo yon, yung sa Lebanon naman, yung mga palitan nila ng mga putok. Ito ang kaharap ng Lebanon. Oo. Yun. Opo. Oo. Okay, gaano ka nakatagal dyan, Marjorie? At yung kaugnay ng tanong nito ay, hindi ba, nasanay ka na ba? Kung matagal ka na dyan. Nasanay po. Nasanay na po. Nasanay na po almost every year. Gira. Opo, every year halos may nangyayari. Pero gaano ba sa tingin mo kaiba itong nangyayari ngayon? Ay naku, malaking kaibahan kasi napakalakas ng Iran eh. Gumagamit na sila ng ballistic missiles, hindi na yung mga pasimple-simple na missiles. Oo, napakalakas na talaga. Daming ng damage. Opo. Sa Central Israel. Ibig sabihin ba nito, Marjorie, ay hindi na gumana yung tinatawag nilang Iron Dome, no? Ito yung sistema nila, pag may pumapasok na missile, ay may sasalo o may haharang agad. Kasi yung yung Iron Dome is 90% lang talaga ang nila. Paano kung 100 ang isabay? O, di ba? Hindi talaga makatch lahat. May talagang may babagsak. Opo. Marjorie, balikan ko lang yung sinabi mo. Sabi mo nasanay ka na. Ano ibig sabihin nung nasanay kayo ba? Parang routine na sa inyo yung pagpasok sa mga bunker at ngayon gano'n na ba kadalas ang airstrikes tsaka yung alarma? Pag may alarm, pupunta na kami ng bomb shelter. Yun ang naging namin dito, routine. Pag may alarm kasi may notice sila, may alert na isisend sa'yo sa cellphone. Kaya kami, diretso kami ng bomb shelter. Ganun. May panic pa ba, Marjorie? Yeah, of course. Siyempre, matatakot ka pa, kakabahan. Pero pag nasa bomb shelter ka na, okay naman ang pakiramdam. Marinig mo lang yung mga mga boom, boom, boom. Yun lang. Para sa akin, hindi naman masyado. Marjorie, pwede mo ba ikumpara halimbawa, pag nasa bomb shelter kayo, ang dating ba parang bagong taon lang dito sa Pilipinas, pag mga December 31? Yeah. Oo. Parang New Year lang. Pero pag sa labas, makikita nyo mas totoo yung nangyayari. Doon ba sa paligid nyo may nakikita kayo mga nasasaktan, mga building na nadurog? Umaabot pa sa ganun, Marjorie? Meron akong mga nakikita ko lang sa social media yung mga nangyayari. Pero syempre, nasa bahay lang kami, bahay o nakutak sa trabaho mo lang. Hindi ka na pwedeng pumupunta pa sa mga ibang lugar, bawal eh. Diba Marjorie, kunyari sabi mo nga parang nasanay na kayo, pumapasok kayo sa shelter, sa mga bunkers. Paglabas, anong klase yung parang normal? Parang wala na talagang nangyari, ganun? Pasok na lang sa trabaho o mga gawaing bahay? Pampitong araw na ng bombahan dyan Oo, ganun talaga. Paglabas, pag umpisa ng alarm, yun, kinakabahan ka. Pero pagkatapos ng bomba, wala na. Parang okay na, parang tahimik naman. Ganun lang. Wala bang parang trauma, Marjorie? Hindi ba nakakabahala yun na parang normal na yung pakiramdam mo sa nangyayari? Siguro pag yung mga lugar na palagi silang binubomba, siguro yun, may trauma sila. Tapos may makikita silang mga na-damage na talaga sa area nila. Sa akin kasi malayo ang mga mga na-damage eh. Totoo ba yung Haifa, lugar daw na mayayaman yan at may port din daw dyan, di ba? Kaya nga tinatarget daw ng Iran talaga yung Haifa. Ama ba? Hindi, may refinery oil. Yun, kaya yun ang tinitira nila. Oo. Saka yung port. Gano'n kayo karaming Pinoy dyan? Malapit lang pag dati hindi ako pumapasok sa bomb shelter, doon sa bahay kami. Kasi dati yung mga gira noon, inasa bahay lang kami. Hindi na kami pupunta ng bomb shelter kasi secured kami na may Iron Dome at hindi talaga mahuhulog. Pero ngayon,
nung one time na doon ako sa bahay, talagang yayanig ang bahay namin, kahit malayo yung yung bomba, mayayanig talaga ang bahay, ganun kalakas ang missiles ng Iran. Opo. Saan ka galing sa Pilipinas, Marjorie? Sa Mindanao po, Oo, pero Bisaya, Day. Bisaya. Ay, bitaw. Oo. Okay, Kaya po. I'm sure dahil sa makabagong teknolohiya, in touch ka sa mga kamag-anak mo. Ano yung kinikwento mo sa kanila? At sila ba'y paano mo sinisigurado sa kanila na okay pa kayo so far? Lagi naman akong nagla-live. Nakikita nila saan ako pupunta. Kaya nakikita nilang okay ako. Tapos sabi ko, we're fine, still alive, ganun. Kaya nakikita nila yung mga ginagawa ko araw-araw. Kasi nagpo-post ako lagi, tapos nagchat-chat sa mga anak ko. Yung anong reaksyon ng mga anak mo, Marjorie? Sila ba ay nagsasabi na rin sa'yo na baka mas okay na umuwi ka? At ano naman ang saloobin ng mga kasama mong Pilipino dyan? Si Lord kanina pala tinanong ilan ba yung mga Pilipino dyan sa Haifa? Marami-rami din, ko rin alam, pero marami din kami dito, mga Pilipino. Tapos yung mga anak ko, at saka yung parents ko, gusto nila akong umuwi. Umuwi ka na, nakakatakot na dyan, ganun. Pero sinasabi ko sila, okay pa naman kami dito. Kapagtrabaho pa nga Kasi, di ba, every now and then nagkakaroon ng ganitong mga banta. May mga uuwi, pero merong in-expect nila, huhupa rin to agad. Tapos hanggang next year. Yung bomb shelter ba dyan, Marjorie, nasa bahay na tinutuluyan mo? O Nasa building. Nasa building? Nasa building. Oo, bababa ka lang. Parang nakakatakot yata yun, Gaano ba kayo? Kasi may 10 minutes before may missiles, may alert, may isisend sa cellphone Mag-tutut-tutut, ganun. So, mag-ready ka na. Then after, may 2 minutes pa na, nandyan na ang in 2 minutes, yun? Na talaga yung bomb. In 2 minutes, kaya yun, may time pa naman na pupunta sa mga bomb shelter. Sinasabi niya kung gaano katagal bago tumama, parang ganun. At parang regular na bahagi na ng buhay nila yan, Dito kasi pag may tumunog yung emergency, may nang sa scam di ba? Oo, nag-o-offer yung kukuha yung OTP mo, o iboto mo to sa tunay na pagkakaisa. Pero Marjorie, okay, diyan ba sarado ngayon yung mga mall? Paano yung mga supplies ninyo? Dito naman ay lahat ng mga tindahan closed, pero ang mga supermarket saka yung mga palengke open po. Yung mga kainan po. Yun ang pina-open na mula pa sa open na yun. Pwede bang sabihin na parang tipong pag nagkakaganyan dyan, parang may bagyo lang dito sa Pilipinas. Yung alam mo yung pagiging alert mo. Of course, mas delikado yan kasi iba yung mga usapin ng bomba, Pero yung pakiramdam na halos yung kapitbahay, lahat ng kapitbahay ninyong bansa halos, ay gusto kayong durugin. Parang ganun. Okay. Marjorie, meron daw offer ngayon, OWA at saka, sino pa yung isa? Na may 4 to 6 months na babayaran naman daw yung salary kapag umuwi. Kayo ba yan ba napapaisip kayo na baka pwedeng kunin yung offer na yan? O meron ka bang nababalitaan na interesado din? May nabalitaan akong nagpa-register sa for repatriation, mga 100 plus na yata. Yun. Kunya, ikaw, Day, di ka? Pero hindi naman. Pero sa akin, titingnan ko lang kung maging worse ang situation. Siyempre, uuwi ako. Pero kung kaya-kaya pa naman na pabambam shelter lang, hindi muna. Lisod, kaayaw, Day? Oo, lagi. Oo. Okay. May mensahe ka ba para sa mga followers mo, halimbawa sa social media, at sa mga kamag-anak mo, anong nais mong sabihin sa kanila? At sa mga nagbabalak, halimbawa, na magtrabaho sa Israel man o sa Middle East o saan? Sa mga lahat na babalak, wala pa namang, di pa tumatanggap. Mula pa nung sa 2023, yung October 7 na war, hanggang ngayon, wala pa namang hiring papuntang Israel. Dahil nga sa gira, ngayon pa, nadagdagan pa ng Iran. Yun po. At saka sa lahat ng mga family ko, friends, relatives, sa mga anak ko, alam nyo naman ako laging nagpo-post, kaya I'm still fine. And hopefully, laging fine. At matatapos din itong gira sa pagdadasal. Day, wala bang nang liligaw sa'yo dyan na Israeli? Na byudo, binata, mga ganyan? Wala.
Wala. Na hot seat mo naman si Marjorie. Diba? May Jollibee ba dyan, Marjorie? Wala, McDonald's meron. Meron po. Kunya, Jollibee wala. shawarma sa McDonald's. Wala, pero may tindahan ng shawarma. Masarap ang shawarma. Oo nga eh. Diba? Ayos. Oh. Tulong ng embahada Oo, ba ano natin? bang... Nakakakuha ba yung tulong sa embassy natin dyan? May embassy ba dyan sa Haifa ng Pilipinas? Wala sa lang, Tel Aviv. Pero yung embassy, bumibisita sila sa mga affected area. May mga Pilipino na apektuhan tulad sa Tel Aviv. Doon bumibisita sila sa mga meron ding mga na-injured eh. May namatay yata eh. Basta binibisita nila yun eh. Ano, Marjorie, yung yung Haifa ulit, gaano kalayo yan sa Tel Aviv? 1 hour and 15 minutes. Ay, malayo-layo. Malayo-layo rin, ano? Oo. Sa train. Sa train. Pero may, pag yung mga kunyari bus o sasakyan, pwede pa bang Mga maumikot? 1.5. 1.5. Mga 1.5. Oo. Kunya, day, Opo. tugnaw. Diya. Nindot. Maganda dito sa Haifa. Hindi siya masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Ay, perfect. Maganda dito. Kasi yung pa-border dyan, medyo may bundok-bundok na dyan, Marjorie, di ba? Opo. Ay, yun. May nagbebenta ba ng balot? Sa Tel Aviv, nandoon lahat. Ay, totoo ba? Oo. Actually, oo. Kasi iba ang tingin nila sa mga Pinoy doon eh. No? At may ano pa nga si Quezon yata. Maraming Pinoy doon. Maraming Pinoy doon. Alright. Nako, mag-ingat ka, Marjorie Fortich Sakal. Ingat. Ayo-ayo, day, ha? Kababayan po nating OFW sa Haifa, sa Israel. Salamat.